pasasalamat at pagpupuri sa ating Panginoon. Patuloy po nating alalahanin ang kanyang katapatan as we sing the song, Your never-ending faithfulness, His never-ending faithfulness. Hallelujah. How can I forget? How can I forget what you have done? When you speak the sea to free your people, how can I forget? How can I forget all the battles you won? For this is the evidence, for this is the evidence of your never-ending faithfulness. Once again, how can I forget? How can I forget what you have done? When you split the sea, when you split the sea to free your people, how can I forget? How can I forget all the battles you won? For this is the evidence, for this is the evidence of never-ending faithfulness. When the time is right, when the time is right, made all things possible. When the waves will me down, your hands never let me go. But this is the evidence of your never-ending, faithfulness. When the time is right, when the time is right, you made all things possible. When the waves let me down, your hands never let me go. But this is the evidence of your never-ending faithfulness. Once again, how can I forget? How can I forget what you have done? Habang inaawit po na ito, patuloy po nating alalahanin kung paano tayo pinalaya ng ating Panginoon. How can I forget all the battles you won? For this is the evidence, for this is the evidence of your never-ending faithfulness. When the time is right, when the time is right, you made all things possible. When the waves took me down, your hands never let me go. For this is the evidence of never-ending faithfulness. When the time is right, when the time is right, you made all things possible. When the waves took me down, your hands never let me go. For this is the evidence of your never-ending faithfulness. Let the people sing when the time is right. When the time is right, you made all things possible. When the waves took me down, your hands never let me go. For this is the evidence of your never-ending, faithfulness. When the time is right, when the time is right, you made all things possible. When
Hallelujah, Lord. We give you praise, we give you honor, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy kaming nagpapakumbaba, nagpapalinis, anumang karumit kasalanan ng aming nagagawa. Linisin mo, Panginoon, ang puso namin, Panginoon. Paging dapatin mo sa umagang ito sa aming pagsamba, na patuloy namin, Panginoon, maranasan ang presensya mo, ang kaluwalhatian mo, kapangyarihan mo sa umagang ito. Sa namin pinagkakatiwala ang gawain namin ito mula simula hanggang matapos. Patuloy mong idaloy, Panginoon, ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, maging ang bawat isa na maranasan namin, Panginoon, ang kapayapaan sa aming mga buhay, pag-ibig mo, Panginoon, na walang hanggang ay mararanasan namin sa pang-araw-araw naming buhay, Panginoon. Muli tinitiwala namin ang maghahayag na iyong banal na salita, aming Pastor Peter Obiena. Bigyan mo siya ng kalakasan, karunugan, itago mo sa iyong krus upang malaya siyang makapagpahayag na iyong banal na salita ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Balutan mo nga ng iyong makapangyarihang dugo ang iyong gawain ito at patuloy kinakas out namin ang gawa ng kaaway, mga disturbances, mayan out in the name of Jesus. Pagkabahabahagi out in the name of Jesus. Maging ang mga sakit karamdaman, mga alalahanin out in the name of Jesus. Patuloy mo na, Panginoon, idanadaloy sa amin ang katugunan, ang pag-ibig mo, kapayapaan sa umagang ito at lalong-lalo na ang katagumpayan ng aming gawaing ito mula simula hanggang matapos. Salamat, Panginoon, at sa namin ibinabalik ang mataas papuri, pagdakilat pa sa salamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And po, I remember po sa ating inawit kanina yung kwento po patungkol kay Moises nung sila po ay pinalaya ng ating Panginoon sa kamay ng mga Ehipsyo at sila po ay dumaan sa dagat. At sabi po sa Exodus 15 verse 1, ito ang inawit ni Moises at ang mga Israelita para kay Yahweh. Itong si Yahweh ay aking aawitan, sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay, ang mga kabayo at kawan ng kaaway sa pusod ng dagat lahat na tabunan. Sa verse 2 po, si Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang sa akin nagdulot ng kaligtasan. Siya'y aking Diyos na aking pupurihin, Diyos ng aking Ama, aking dadakinain. Patuloy po nating awitan, purihin at sambahin ang Diyos na nagpalaya sa atin. This is the time to worship and pray. This is the time to worship and pray. Bow down before the soon coming King. I will trust
Oh, His love for me. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free. Oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last. Free at last. He has ransomed me. His grace runs me. While I was a slave. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, who the Son sets free. Oh, He's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, in my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Minsan pa po natin awitin, who am I to the highest King? Who am I that the highest King who welcomed me? I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free. Who the Son sets free. Oh, He's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house. In my Father's house. There's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Let the people sing, who the Son sets free. Who the Son sets free. Oh, is free. Indeed, I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house. In my Father's house. There's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I'm a child of God. Yes, I am. Come on, church, let's declare. I'm a child of God. Yes, I am. I'm a child of God. Yes, I am. We are your people, oh Oh, we thank you, Lord. God. We praise you, Jesus. Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri. Minsan pa nga po nating palakpakan ang ating Diyos. Patuloy po nating sambahin ang ating Panginoon sa pag-aaral at pakikinig ng kanyang buhay at banal na salita. Sa umaga pong ito ay nais ko pong ibahagi ang salita ng Panginoon na pinamagatan po nating tunay na kalayaan. So ito po ay sa John chapter 8 verse 36.
Basahin po natin ang salita ng Panginoon. Kaya't kung palayain kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na malaya. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Sa umaga pong ito ay maraming tao ay nakakulong sa mga bagay na kung saan tila baga ay walang pag-asa. At lalong-lalo na sa kapanahunan po natin ngayon. Sa panahon ngayon na kung saan maraming tao ay nakakulong dahil sa mga nakikita sa paligid. Kapag tinignan po natin, ang ating paligid ngayon ay punong-puno ng kasamaan. Hindi alintana at hindi lingid na kung saan sa lahat ng sulok ng ating bansa ay even sa ibang bansa ay nakakulong ang tao sa kasinungalingan. Na kung saan maraming tao iniisip nila na eto na lang kami. Yan. Parang gusto kong tingnan po natin yung mga Israelita. Kung paano ang kanilang kaisipan ay nakulong doon sa kanilang nakaraan. Sa Exodus chapter 3 ay ang mga Israelita ay humingi ng tulong sa Diyos. At sa kanilang pagtulong dahil sa sobrang paghigpit sa kanila ng mga Israelita, ay ng mga Ehipsyo, ay hindi na nila makayanan at umiyak sila sa Diyos. At narinig ng Diyos ang kanilang pag-iyak at sila po ay pinakinggan ng Diyos. At naalala ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham, Isaac at Jacob na ang bayang Israel ay bayang pinili ng Diyos. So sa madalit salita, gumawa ng hakbang ang ating Diyos Ama sa pamamagitan ni Moses. Isinugo niya si Moses upang ang mga Israelita ay makalaya doon sa pananakop ng mga Ehipsyo. At doon sa pananakop ng mga Ehipsyo ay sila po ay pinakitaan ng mga himala. 10 himala po yun na nagpadala ang Diyos ng 10 salot para ang mga Ehipsyo makita nila na ang Diyos ng Israel ay buhay, makapangyarihan at totoo. So habang sila po ay nakikita nila yung mga iba't ibang mga kamanghamanghang ginawa ng Diyos, nagpadala ng mga maraming palaka, locust, ginawa niyang dugo ang lahat ng tubig, namatay yung mga panganay ng lahat ng mga tao, maging ang panganay na anak ng Parao. At doon ay natinag yung damdamin o yung puso ng Parao. Pinalaya niya ang mga Israelita. At habang naglalakbay ang mga Israelita, malapit na po sila doon sa dagat na pula. At sa kanilang paglalakbay na yon, nandyan na po, hinabol po sila ng mga karwahe ng mga Parao. Ibig sabihin, nasa likuran nila ang mga karwahe ng mga Ehipsyo at sa harapan nila ay ang dagat na pula. Kaya, tingnan po ninyo yung kanilang kaisipan. Moses, wala na bang mapaglilibingan sa amin dito sa Ehipto? At dadalhin mo kami rito para mamatay? So tingnan nyo yung reklamo at hinaing. Bakit? Kasi takot na takot sila. At marami pa silang sinasabi, mas mabuti pang di ba sabi namin sa iyo, wag na kaming aalis. Sabi niya, gusto na lang namin na manatili dito. So yun yung kanilang kaisipan. Na kahit mahirapan, wag lang silang mamatay. Kahit mahirapan, wag lang silang mamatay. Kahit na maging alipin sila, basta't doon lang sila at hindi sila parang nangangamba. Mga kapatid,
Tandaan po ninyo yung pagpapalaya ng Diyos sa mga Israel ay tunay na pagpapalaya sapagkat ang Diyos ang gumagawa. Minsan sa tao kapag ginawa ng Diyos ang pagpapalaya, human nature, walang kapanatagan ang puso ng mga tao. Kaya nga, sumagot si Moses sa kanila. Sabi niya, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Huwag kayong matakot sapagkat ililigtas kayo ng Diyos at dadalhin kayo ng Diyos sa lupang pangako. Pumanatag ang inyong kalooban. So ibig sabihin, ang Diyos si Moses ay nag-encourage sa kanila at nung sinabi ng Panginoon kay Moses, bakit mo ko tinatawag? Bakit hindi mo ituro ang iyong tungkod sa dagat? Sabi niya. So sinabi ng Panginoon yung command na yon na si Moses din ay tumatawag sa Diyos. Panginoon, anong gagawin ko? Nasa harapan namin ay dagat at sa likuran namin ay nandyan na yung mga Ehipsyo. Sa madalit sabi, hinati ng Diyos. Ang dagat na pula at ang lahat ng mga Israelita ay nakatawid. At sinabi ng Panginoon, makakatawid kayo at kailanman ay hindi na ninyo makikita ang mga Ehipsyong yan. So ibig sabihin, yung mga mananakop ay buburahin ng Diyos sa paningin ng mga Israelita. Pero sa tingin nyo, nabura ba? Nabura ba sa paningin nila ang mga Ehipsyo? Ito yung kalikasan ng tao. Kalikasan ng tao yan. Pinalaya na sila ng Panginoon, pero ang kanilang kaisipan ay nakakulong pa rin sila doon sa pang-aalipin ng mga Ehipsyo. Pang-aalipin ng mga Ehipsyo. At kaya nga doon, habang sila'y naglalakbay, nandun yung kanilang takot, yung kanilang pangamba. Nandun yung kanilang agam-agam na kung baka mamaya ganito, ganyan. Kaya nga lahat ng mga nakatawid, nung magsimula na silang maglakbay, walang ginawa kundi magreklamo. Walang ginawa kundi magsabi kay Moses, Moses, mamamatay kami sa uhaw. Moses, sawa na kami sa mga mana. Yan yung mga sinasabi nila eh. Lagi nilang binabalikan ang Ehipsyo. So, tingnan nyo, mabuti pa doon sa Ehipto, ganito, ganyan. Binabalik-balikan nila. Ngayon, ano ba ang kinalaman nito sa ating, sa sinasabi kong kwento sa inyo, sa lumang tipan? Ito pong pagpapalaya ng ating Panginoong Yesus na ito, sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, na ang lahat ng tao na sasampalataya sa Kanya ay tunay na magiging malaya. Saan tayo magiging malaya? Magiging malaya tayo doon sa sumpa ng kasalanan. Bakit? Ano ba ang sumpa ng kasalanan? Kapag ikaw ay nasa ilalim ng kasalanan, nandoon po ang tinatawag na kamatayan. Sapagkat sinasabi po ng Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ibig sabihin, ang tao ay mamamatay pisikal at mamamatay din spiritual. Anong ibig sabihin ng spiritual na kamatayan? Ang ibig sabihin ng spiritual na kamatayan ay walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Hiwalay sa Diyos. At kapag ang tao ay hiwalay sa Diyos, wala siyang magagawa. Sabi ni Christ, John 15:5. Kapag hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Ibig sabihin, kailanman ang tao kapag humiwalay kay Kristo, sabi diyan, kung palayain kayo ng anak, si Kristo po yan, kayo'y magiging tunay na malaya. Kaya nga yung mga taong kumilala kay Kristo, malaya sila dun sa kontrol ng kasalanan. Hindi sila mapaparusahan, hindi sila magkakaroon ng kahirapan, hindi sila magkakaroon ng kagulumihanan, bagkos malaya. Bakit? Sapagkat
ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay ultimate na talagang binayaran niya ng kanyang banal na dugo ang lahat ng kasalanan po natin. Kaya tayo po ay malaya. Ngayon, paano tayo nagiging nakukulong sa kasalanan? Kapag nakalimutan mong ikaw ay isang malaya na. Amen? Pag nakalimutan mo na minsang ginawa ng ating Panginoon na tayo po ay pinalaya niya. Kaya nga, dapat laging nasa isipan po natin na wala na tayo sa ilalim ng kasalanan, huwag na tayong mamuhay sa kasalanan. Huwag mo nang babalikan yan. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dati niyang pagkatao na namumuhay o patay sa kasalanan. Kundi tayo ay buhay. Buhay na tayo espiritual. Wala na yung kasalanan na umaalipin sa atin na kung saan kapag ka gusto ng kasalanan, gawin mo to, madaling gawin. Pero dahil tayo nga po ay wala na sa ilalim ng sumpa, hindi na po tayo kayang kontrolin ng kasalanan. So sinasabi po ng Biblia ay, kaya't kung palayain kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na malaya. Yan, tingnan po natin itong ilang mga bagay na kung saan para mapanatili natin sa ating mga buhay na katiyakan natin na tayo nga ay malaya na. At kapag dumarating tayo sa pagkakataon na nandyan ang kasalanan, alam natin na may ginawa ang Diyos sa buhay natin. Una, number 1 is katotohanan ng kalayaan. So ano po ba yung katotohanan ng kalayaan? Sino po ang may akda ng kalayaan? Sino ang gumawa ng kalayaan? Sabi doon, ang anak. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ng Diyos sa pamamagitan ng bugtong na anak na tayo ay palayain na kung saan tanging si Kristo lamang ang makakapagpalaya sa atin doon sa pagkaalipin sa kasalanan. Tandaan po ninyo kapag ang tao ay malayo kay Kristo, hindi niya kayang palayain yung sarili niya. Amen? Pero kapag ang tao ay sumampalataya kay Kristo, malaya po siya. Hindi po siya magiging alipin ng kasalanan. Tandaan po ninyo, kapag tayo ay pinalaya ng ating Panginoong Jesucristo, buo po yan. Yung ating kaisipan, yung ating puso, yung ating espiritu at kaluluwa ay buhay. Amen po ba? Buhay. Kasi ang ating Panginoon, siya lamang ang makakagawa nun. Kaya kung papansinin po natin, maging si Apostol Pablo ay nagsasabi, meron kasing tinatawag na struggle inside of our life. May mga struggle tayo, minsan gusto mong gumawa ng mabuti, hindi mo magawa. Gusto mong gawin to, hindi mo magawa. Kung ano yung ayaw mong gawin, yun yung nagagawa mo. Bakit? Kasi meron pong tinatawag na sinful nature ang tao. Pero kapag tayo po ay nakipag-isa kay Kristo, wala na yung dati nating pagkatao. Ibig sabihin niyan, kailangan lamang po nating itanim sa ating kaisipan na kung saan ang Diyos po ang tanging pinanggagalingan ng kalayaan. Kaya dapat isipin po natin, ano ba yung katotohanan ng kalayaan? Ang katotohanan ng kalayaan, ang may akda ng kalayaan, walang iba kundi si Kristo. Kaya kapag ang isang tao ay sumusunod kay Christ, wala na siya sa ilalim ng sumpa ng kasalanan. Di ba sinasabi ng Panginoon sa John 15, manatili kayo sa akin, manatili kayo sa aking salita, manatili kayo sa aking pag-ibig. So kapag ang tao ay nananatili kay Kristo, makikita po natin, malayo po tayo sa kasalanan. Pero pag lumalayo tayo kay Kristo, malapit po tayo sa kasalanan.
Ito po si Kristo. O, ito po si Kristo. Kapag ako ay lumalapit kay Kristo, lumalayo ako sa kasalanan. Ito kasalanan. Pero kapag ako'y lumapit sa kasalanan, lumalayo ako kay Kristo. Kaya nga, tandaan po natin, huwag ka nang lalapit sa pinanggagalingan ng pagkaalipin. Kaya nga ang mga Israelita, tingnan po ninyo, bakit hindi nakapasok sa lupang pangako ang mga 21 above? At yung mga 20 below, sila lamang po ang nakapasok sa lupang pangako. Why? Kasi ang mga 21 above ay alipin ng kasinungalingan. Hindi nila pinaniniwalaan na merong Diyos na nagpalaya sa kanila doon sa Ehipto. At patuloy pa rin silang nagpaalipin sa kanilang kaisipan at sa kanilang kaisipang ito ay ibinubuka ng bibig nila yung mga salita na nagpapakita ng laman ng kanilang puso na sila ay walang pag-asa. Kaya nga ang dapat na maririnig sa mga Kristiyano na totoong sumasampalataya kay Kristo ay yung ginawa ni Kristo. Amen po ba? Yung ginawa ni Kristo. Dapat yan ang maging laman ng ating mga kaisipan. Ang tunay na may akda ng kalayaan, walang iba kundi si Kristo. Kaya, tingnan po ninyo yung kaisipan ni Joshua at ni Caleb. 12 tiktik pumunta doon sa Exodus chapter 15 I think, na sila ay inutusan na pumunta doon sa lupang pangako at yung 12, 10 doon nang makita nila, hay! Kitang-kita nila mga higante yung mga nandun. Samantalang itong 2, nung nag-report na sila, sabi nung 10, hindi natin sila kaya. Mga higante sila. Pero hindi nila nakita ang mas malaking Diyos. Amen, na nagpalaya sa kanila doon sa Ehipto. Pero itong si Caleb at si Joshua, sabi niya, hindi! Sabi niya, kayang-kaya natin sila, tinapay lang sila sa atin. Tingnan niyo kung gaano, di ba tinapay? Sabihin, napakadali lang natalunin para kay Caleb at Joshua. Kasi bakit? Alam nila ang Diyos na nagpalaya sa kanila. Kaya nga minsan, yung mga nakikita ng ating mga mata, na mga mahihirap na sirkumstansya, mga bagay na kung saan parang sa tingin natin, uy, wala nang pag-asa. Yun ang nagiging dahilan na nakukulong tayo para tayo ay magkasala. Alam niyo po ba na sabi ng Hebrew 11:6, it is impossible to please God without faith. That He exists, for He is the rewarder that diligently seek Him. Alam niyo po ba yung pananampalataya? Na kung saan kapag tayo ay merong pananampalatayang katulad ni Caleb at Joshua, na ang tingin niya doon sa problema ay tinapay. Pero yung 10, ang tingin nila, naku, pader yan. Hindi natin kayang banggain yan. Meron pa bang hihigit sa Diyos? Kapag ang Diyos ay kasama natin at pinalaya ka na ng Panginoon. Tingnan nyo, pinalaya na sila doon sa mga pagkaalipin doon. Babalikan pa rin nila yung pagkaalipin doon sa kasalanan. Kaya nga hanggat hindi natin isinusuko ng 100% ang ating buhay sa Panginoon, itong kaisipang ito ay mananatili sa sanlibutan. Kaya si Apostol Pablo, sinabi niya sa Romans chapter 12 verse 1 and 2, sabi niya, mag-iba na kayo ng takbo ng pag-iisip. Sabi niya, huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan. Bagkos, sabi niya, ialay ninyo ang inyong mga buhay sapagkat ito yung pagsamba sa ating Diyos. Kaya sa bawat isa po sa atin, kapag ang ating kaisipan ay nag-iba, ang nakalagay dito sa ating isipang ito ay yung tunay na may akda ng kalayaan. Malaya po tayo. Kaya marami ngayon, sa panahon ngayon, alam niyo po ba, suicidal, lahat ng nakakausap ko, dami kong nakakausap. Kahapon nasa DRT ako, ang nakakausap ko doon,
Ang mga anak nila, puro suicidal. Pero mo, napagalitan lang ng konti, pupunta sa kukunin yung gunting sa CR. Maglalaslas, magpapakamatay. Tapos yung apo niya, pinagalitan, sabi nung apo niya, maliit lang eh. Gusto kong hiwain yung kamay ko. Tingnan mo, bata pa lang. Bata pa lang. Ganun ang mindset nila. Mga kapatid, mahirap kontrolin yung ganung pagkakulong sa kaisipan kapag ang kasalanan ay naghahari. Bakit? Ilulugmok ka niyan eh. Uutusan ka niyan na gawin yung mali. Pero kapag alam natin na yung may akda ng kalayaan, walang iba kundi si Kristo, na namatay sa krus ng Kalbaryo, sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, sinabi ng Panginoon, it is finished. Tinapos ko na. Ibig sabihin, 100% yon. Walang yan. Walang agam-agam yon. Kaya magmamanifest yan kapag ang isang tao ay katulad ni Joshua at Caleb. Tinapay lang yan. Kaya sila lang po ang ginamit ng Diyos para makipagdigma sa kalaban. Yan nyo? Lahat ng mga matatanda na nakinig dun sa mga 10 tiktik, matatanda yung mga yon. Sabi niya, hindi. Mga higante sila, hindi natin sila kaya. Mga kapatid, tandaan niyo po palagi, mula nung makilala natin ang ating Panginoon, walang mahirap na bagay sa Diyos. Amen po ba? Is there anything too hard for me to do? Sabi ng Panginoon. Meron bang mahirap na bagay na hindi ko kayang gawin? Pag kilala mo ang Diyos natin na kinikilala ngayon, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag ka nang magpapaalipin pang muli. Kasi pinalaya na tayo. Kaya nga, ang tunay na may akda, walang iba kundi ang ating Diyos. Okay? Tanging si Kristo lamang. Ano pa yung katotohanan ng kalayaan? Ang uri ng kalayaan, ito po yung uri ng kalayaan na meron po tayo. Ito ay tunay na malaya. Yung kalayaan na meron tayo, tunay na malaya yan. Hindi yan yung ka lang, parang parolado ka lang. Pero yung convicted ka. Di ba? Merong ganong mga parang pinagbigyan ka lang makalaya, pero ang totoo niyan, ikaw ay kriminal. Pero sa Panginoon, kapag ikaw ay pinalaya ng Panginoon, anuman ang nakaraan natin, tunay na malaya na yun. Wala na yung burado na yun. Isa kang bagong nilalang. Amen po ba? Tunay na malaya tayo. Kaya kapag ang tao minsan, yung nakaraan mo ang nakikita pero ang Diyos hindi eh. Ang nakikita ng Diyos, yung bagong pagkatao na ginawa niya para sa atin. Kasi siya yung source ng tunay na kalayaan. Kaya tignan nyo, lubos ito, totoo, at hindi peke. Hindi peke. Kaya sa bawat isa po sa atin, huwag nating hahayaan na tayo po ay makulong doon sa kaisipan na hindi pa tayo malaya. Pinalaya ka na. Sabi mo sa katabi mo, tunay na malaya ka na. Alam mo yung mga Israelito, di ba, yung human nature nila, gumawa ng Panginoon, pinalaya na sila doon, pero takot pa rin sila sa mga Ehipsyo. Tandaan ninyo, kapag ang Diyos ay gumawa na ng pagpapalaya sa atin, huwag mo nang katakutan yung para sa kinabukasan. Amen? Huwag mo nang katakutan yung mga nakikita mo sa harapan mo. Bagkos, tumingin ka sa Diyos na nagpalaya sa iyo. At tiyak, malulubos po yung ating mga buhay. Okay. Number 2. Tignan po natin ito. Number 2. Ang bago nating estado. Kanina, ang tinitingnan po natin yung katotohanan ng kalayaan. So, ang may akda, walang iba kundi ang ating Panginoon, at ang uri ng kalayaan na meron tayo, tunay na malaya.
Ngayon, pangalawa, ano yung bago nating estado ngayon sa ginawa ng ating Panginoong Yesukristo na pagpapalaya sa atin? Sabi po ng John chapter 8 verse 34, anong sinasabi diyan? Malaya mula sa kasalanan, na dating makasalanan, ngayon ay matuwid, sapagkat pinatuwid na tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya tingnan po natin yun sa John chapter 8 verse 34. Pakita natin, Brother Ano. Tayo ay wala na po sa ilalim ng kasalanan. Mula nung kilalanin natin si Kristo sa ating buhay, kasi ang krus ng Kalbaryo, ito po ang kasagutan. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo. Tingnan po ninyo yung mga kataga na binibigay ng ating Panginoon. Pakatandaan ninyo ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Pero ang namumuhay kay Kristo ay malaya na sa kasalanan. So ano yung bago nating estado? Isa ng bagong nilalang. Bago na tayo, malaya na. Ibig sabihin, hindi ka na nakakulong doon sa sumpa. Wala na tayo sa ilalim ng sumpa. Mula sa atin, sa ating anak, sa ating apo, at susunod na apo, hanggang sa kaapu-apuhan natin. So yun. Hanggang ika-4 na salinlahi. Sabi ng lumang tipan eh. Kaya sa oras pong ito, hayaan po natin, tingnan natin yung bagong estado po natin. Kasi, let us act like ambassadors of Christ. Diba? Tingnan niyo yung kinanta natin. To the sons of... Who the sun sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Di ba? Pag alam mong ikaw ay anak ng Diyos, talagang malaya tayo. Malaya na. Hindi na tayo kasama sa mga isinumpa. Hindi na tayo kasama sa mga taong parurusahan. Hindi na rin tayo kasama sa mga taong itatapon doon sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Kaya tunay na malaya po tayo. Kaya yan po yung ating bagong estado. So malaya mula sa kasalanan. So yung ating kalagayan noon, sabi nga ng Romans chapter 5 verse 8 ay kahit na tayo'y makasalanan pa, ipinadama ng Diyos yung kanyang pag-ibig. So ibig sabihin, ang estado natin dahil tayo ay anak ng Diyos, tayo po ay malaya na. Okay. Pinalaya na po tayo sa kasalanan. Pangalawang estado natin. Tingnan natin yung pangalawang estado natin. Malaya mula sa kahihiyan. Marami mo tayong kahihiyan noon. Pag binalikan natin yung mga buhay natin, kahihiya po tayo. Kaya ako kahapon, may kausap ako, ewan ko sinong kausap ko kahapon, na, yung mga nasa bundok. Sabi ko, alam niyo po ba kung tayo ay titingin dun sa nakaraan natin, nakakahiya po tayo. Ako, kahiya-hiya yung sarili ko sa harapan ng Diyos. Pero dahil sa ginawa ng Panginoon, tinanggal niya yung nakakahiyang pamumuhay natin noon. Ako noon, palamura ako. Kwentuhan lang naman ay, puto, tsinta ka. Tapos yung ULOL, parang ano lang yun. Talagang ULOL ka talaga. Parang normal lang yun, pero sa Bible, pag sinabi mo yun, mamamatay tao ka. Pumapatay ka. Pag sinabi mo yung ULOL sa raka, pag sinabi mo raka, ULOL, pagpatay yun. Nakasulat sa 10 utos, di ba? Thou shall not kill. Sa bagong tipan, sabihin mo lang, magmura ka lang. Sino rito nagmumura pa? Meron ba? O baka mamaya, meron pa kayong,
yung English na ano? Sheet of paper. Mahilig kayo magsabi, ay, shit. Diba? Yung mga ganon. Sino ang mga may expression na ganon? Yung shit. Sorry for the word. Ha? Tapos meron pa kayong mga, yung mga sinasabi na, ano ba yan? May narinig ako, yung PTI, diba? Pag minura mo yung nanay niya, minura mo yung, PTI ka. Sinong minumura mo? Yung nanay niya, ikaw wala ka bang nanay? Diba? Sasabihin mong puta yung nanay niya. Diba? Minsan normal lang yun. Yung mga salitang yun. Sa akin napaka-normal. Alipin ako nun Hindi ko mapigilan Laging merong kasunod yun Kahit masayang kwentuhan lang, laging may kasunod yun. Pansinin nyo sa mga yung mga hindi nakakilala sa Panginoon, ganun na ganun yung kanilang normal na normal sa kanila yung pagmumura. O kaya si Duterte, yung pagmumura niyang kasi hindi naman siya totoong merong Kristo. Merong Espiritu ng Diyos. Kasi kapag ikaw may Espiritu ng Diyos, hindi ka magmumura. Nasa tamang pananalita. Ako, gustong-gusto ko si Duterte. Pero yung magmura, ayaw ko. Gustong-gusto ko yung mga ginagawa niyang pero yung magmura ka, yun. Kasi hindi yun puspos ng Espiritu Santo. Kaya sa atin, huwag natin gagawin yun. Kaya, ang tunay na estado natin, alam niyo po ba, pag tinignan natin yung mga kahihiyan natin noon, nakakahiya talaga. Pero dahil nakakilala tayo, pinalaya tayo ng Panginoon, yung lahat ng kahihiyan na yon, ngayon ay naipagmamalaki natin. Bakit? Kasi isa na akong bagong nilalang. Kayang-kaya kong sabihin na sasabihin ko na, ako noon, basagulero ako, loko-loko ako noon, nambabato ako ng bus. Kayang-kaya kong sabihin ngayon kasi bakit? Malaya na ako. Kayang-kaya kong sabihin noon, chick boy ako. Mahilig ako sa chick. Mahilig din ako sa boy. Kasi namamakla ako para magkaroon ng pera. So tingnan niyo yun. Nakakahiya yun. Sino po sa inyo yung chick boy dito? O kaya baliktarin natin, boy chick. Mahilig ka sa boy, mahilig ka rin sa chick. Baliktarin lang natin Kung lalaki ka, chick boy. Kung babae ka, boy chick. Di ba? O in chick. Kaya, yung estado po natin, yung mga kahihiyan sa buhay po natin, malaya na po tayo. Next, tingnan po natin yung pangatlo. Malaya mula sa takot at hatol. Yan. Tingnan ninyo, hindi na tayo matatakot. Kaya sinasabi po ng 1 John, yung tunay na malaya, meron pong tunay na pag-ibig. Kasi hindi na siya natatakot na mahatulan. Kaya dito, walang kaparusahan ang naghihintay sa mga nasa kay Kristo Jesus. Sa Romans chapter 8 verse 1, there's no condemnation in Christ Jesus. So wala nang condemnation, hindi ka nahahatulan. Kapag ka ikaw ay kumilala kay Kristo, kaya kahit ano sabihin nila, ipaalala nila ulit, paulit-ulit nila sasabihin sa atin, ay ikaw ganito ka na. Mga kapatid, kahit sabihin nila na paulit-ulit sa iyo yung mga kasalanan ginawa mo noon, wala kang takot. Kasi hindi na tayo pwedeng hatulan, hindi na rin tayo pwedeng husgahan ng kahit sino man kasi malaya na tayo sa sumpa ng kasalanan. Kaya ang estado po natin, malaya ka na doon sa pagkatakot at paghatol. Kasi lahat po ng hindi kumilala kay Kristo, tingnan mo, John 3 verse 36, pag hindi natin kinilala ang bugtong na anak, pakita natin, nananatili ang puot
ng Diyos sa atin. Okay? Tingnan nyo, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip, ano po, mananatili ang puot ng Diyos. So ibig sabihin, ang tao na walang Kristo, nandun yung pagkahatol. Hahatulan tayo sa mga kasalanang ginawa po natin. Pero kapag tayo po ay meron ng Kristo sa puso, sumampalataya, wala ka na. Malaya na po tayo. Amen po ba? Next. Sunod. Tingnan po natin yung kasunod. Number 3. Ang pagkakaiba sa kalayaan ng mundo. So meron pong physical freedom tsaka yung spiritual freedom. So kalayaan ng mundo, tingnan natin. Yung physical freedom. Karaniwang nakabatay sa sariling kagustuhan at kawalan ng limitasyon, na kadalasang nauuwi sa stress, guilt, at pagkagumon. Sasabihin natin, malaya akong gawin ang gusto ko. Yan. Nakarinig na kayong ganon? Na para sa kanila, yung kalayaan, ang kalayaan ng mundo ay malaya kang gawin ang gusto mo kahit ano para maging masaya ako. O yung iba, magsusugal. Kasi masaya sila doon eh. Nalilibang sila. O yung iba, nagiinom. O kasi masaya sila doon eh. Yung iba naman, nambababae o kaya nanlalalaki. Di ba? So masaya sila doon. Pero kapag yun ang naging kalayaan natin, tingnan po ninyo, mauuwi yan sa stress. Subukan mong mambabae or manlalaki. Pag nalaman niya ng asawa mo, may stress ka ba? Hindi. Ha? May stress ka ba? Hindi. May stress ka. Magigilty ka ba o hindi? Magigilty ka. Pag nagpatuloy ka dyan, sa tingin mo hindi ka magugumon doon? Magugumon ka kapag ipinagpatuloy mo yan. Talagang malulunod ka doon sa kasalanang iyon. Kaya, yan po ang yung ekspresyon ng kalayaan ng mga tao na nasa sanlibutan. Na kapag ginawa nila ito, feeling nila malaya sila at malaya nilang gawin yung kanilang gustong gawin. Maging yung pananalita, meron tayong freedom of speech. Yan. Tama ba? Sinong nakakalam ng yan, batas na yan? Sa human rights. Alam niyo po ba yon? Ang human rights, malaya kang sabihin kung anong gusto mo. Malaya kang mamuhay. Malaya kang, yung sa religion, kung anong gusto mong piliin. So, sa human rights, you have right. Pero you are wrong. You have rights, but you are totally wrong. Mali tayo. Kasi bakit? Kapag ang kalayaan ng mundo ang sinunod po natin, tiyak, mahuhulog po tayo sa pagkakasala. Next, tingnan po natin yung kalayaan ng galing kay Kristo. So, ang pamumuhay na may kapayapaan o peace, kagalakan at kakayahang sumunod sa kalooban ng Diyos ng may pag-ibig. Tandaan po ninyo, ang mga sumusunod kay Kristo ay merong pong pag-ibig, merong kapayapaan, merong kagalakan sa puso. Pero yung mga taong, tingnan po ninyo, walang kalayaan mula kay Kristo. Alam niyo po ba na dahil nakabase sila dun sa mga bagay sa sanlibutan, apektado sila. O tingnan niyo sa atin. Tumingin kayo sa paligid. Anong nakikita niyo sa paligid? Anong nakikita niyo sa paligid? Ha? Sa upuan, tingnan niyo yung mga upuan. Anong nakikita natin sa mga upuan? Maraming bakante. Kakaunti lang tayo. Tama po ba? So ibig sabihin, pag tinignan mo yan,
apektado ka dyan. Pero kapag tinignan mo ang Diyos ay hindi tumitingin sa marami. Bakit? Tingnan po niyo yung Gideon 300. Ang Gideon 300, pinaano niya mula doon sa 22,000 na mga sundalo, sabi ng Panginoon, mukhang marami yata kayo ali kayo, dalhin mo sila doon sa tanungin mo sila kung sino yung natatakot, umuwi na. From 22,000, yung 22,000 na yon, nalagas yung 12,000. 10,000 na lang yung natira. 10,000. Biro mo, ibig sabihin, 12,000 yung mga takot. So, ibig sabihin, inalis ng Diyos yung mga natatakot. Sabi ng Panginoon, marami pa kayo. Sabi ng Panginoon, dalhin mo sila doon sa dagat, doon sa batis. Lahat ng iinom na parang aso, pauwiin mo na, hiwalay mo. Pero yung iinom sa pamamagitan ng kanilang palad na merong disiplina at awareness ay maiwan. So sa madalit sabi, makikita natin doon yung kaibahan. Kapag tinignan mo ang Panginoon, hindi siya tumitingin sa marami. Amen po ba? O kaya sa atin, tingnan mo, konti tayo. Pero hindi mahadlangan yung pagsamba kahit konti. Tayo ay patuloy na sasamba sa Panginoon kasi hindi siya tumitingin sa marami. Ang tinitingnan ng Diyos sa atin yung puso. Puso. Kaya yung puso natin, ituon natin sa Diyos. Habang tayo ay sumasamba, hindi tayo apektado sa mga nakikita natin sa paligid. Kaya, tingnan nyo, yung tunay na kalayaan, meron pong kapayapaan. Merong kagalakan. Masaya. Kahit ano yung nangyayari sa paligid, masaya tayo. Kaya, malaya tayong sumamba sa Panginoon, malaya tayong magpuri, malaya tayong magpasalamat sa Panginoon dahil yun yung kalooban ng Panginoon. At talagang malaya mo ring mararanasan ang lahat ng yan kapag tayo po, okay? Bakit bumalik? Balik mo doon sa kanina. Yan. Kalayaan kay Kristo. So ito po yung mararanasan natin kapag tayo po ay na kay Kristo. At katulad po nung tignan po ninyo yung mayamang binata na kung saan napakayaman niya. Tinanong niya ang ating Panginoong Hesus. Sabi niya, paano ba ako makakarating sa langit? Sabi ng Panginoon sa kanya, sige, ibenta mo lahat ng iyong kayamanan at pagkatapos, ipamigay mo sa mga mahihirap. Tingnan po ninyo dahil napakayaman niya, mayaman siya. Tumalikod siya at laylay ang kanyang balikat na lumayo sa ating Panginoon. Bakit? Kasi masaya siya sa kayamanan niya. Pero nakalimutan niya yung eternal joy. Nakalimutan niya yung eternal peace. Nakalimutan niya yung eternal blessing na nagmumula sa Diyos kapag tayo sumunod kay Kristo. Kasi siya yung totoong pinagmulan ng kalayaan. Pero yung kalayaan na mula sa mundo ay pansamantala lang yan. Hanggang dito lang yan, may hangganan yan. Pagka naubusan ka na ng kayamanan, naubusan ka na ng kaibigan, makakaramdam ka ng kalungkutan. Pag wala ka ng kasama, makakaramdam ka ng kalungkutan. Pero kapag si Kristo ang nasa puso natin, kahit mag-isa ka, masaya ka. Amen? Sinong naniniwala sa akin kahit mag-isa, masaya? Di ba? Oo. Ako, mag-isa nga lang akong bumiyahe mula kaninang madaling araw galing DRT. Kasi hinatid ko yung sasakyan ng DRT doon. Yung kanilang panghatid sundo sa mga umaattend doon. Kahit na ako lang mag-isa nagbibiyahe, okay lang. Masaya ako. Kasi bakit? Kasama ko ang Diyos. Amen po ba?
Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ako, ang kaisipan ko, if God is with us, who can be against us? Kahit si Satanas yan, di ka kayang hadlangan yan. Kasi bakit? Meron tayong Kristo. Kaya yung kapayapaan na nasa atin, hindi kayang bayaran ng pera. Hindi kayang ibigay ng sino mang tao yung nanggagaling sa Panginoong Jesucristo. Yung kalayaan na yan, kay Kristo lang yan. Next. Pagtatapos, ang tunay na kalayaan ay nagmumula lamang kay Kristo. Lagi natin tatandaan. Okay, pwede po nating balikan yung number 1 kanina. Brother, ayan. Ito po yung katotohanan, number 1. Si Kristo po ang may akda ng kalayaan. Sa Kanya lang galing. Next, sunod-sunod mo. Uri ng kalayaan na meron tayo, tunay na malaya. Ibig sabihin, we are free indeed. Next, ano yung estado natin? Ang estado natin, malaya mula sa kasalanan. Next, malaya mula sa kahihiyan. Next, malaya mula sa takot at hatol. So, ibig sabihin, di na tayo matatakot, di na tayo mahatulan. Kasi malaya na tayo. So, pangatlo, ang pagkakaiba sa kalayaan ng mundo. Ito, kalayaan ng mundo, ano yan? Madaling mawala. Pansamantala lang yan. At ito ay nagbibigay ng stress. After mong ginawa yon, sa dulo nun, stress ka. Sa dulo nun, guilty ka. Sa dulo nun, talagang tayo ay walang kapayapaan. Pero ang kalayaan mula kay Kristo ay totoo na merong kapayapaan, may kagalakan, at merong pong pag-ibig sa ating puso. Kaya kapag may pag-ibig, susunod talaga tayo sa Panginoon. Kahit mahirap yan. Okay? So, ang tunay na kalayaan ay nagmumula lamang kay Kristo at sa aplikasyon. Tignan po natin. Ano ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita? Manatili kayo sa akin, manatili kayo sa aking mga salita. Sa John 15 po yung sinasabi ko, manatili kayo sa aking pag-ibig. So kapag tayo po ay nanatili sa tunay na pinanggagalingan ng kalayaan, tayo po ay tunay na malaya. Pakita mo yung John 8 verse 36. Balikan natin. John chapter 8 verse 36. Kapag tayo ay pinalaya ng anak, tunay na malaya po tayo. Sabi niya, kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak. So, totoong malaya po tayo. Kaya sa oras pong ito, sino po yung mga tunay na sumusunod sa Panginoon? Tamasahin po natin yung kalayaan na nagmumula sa Panginoon. Pasalamatan po natin siya. Amen? Hayaan natin na dakilain natin siya. Huwag na tayong papaalipin pang muli sa pagkakasala. Kasi mas masarap mamuhay nang malayo ka sa kasalanan. Amen po ba? Kasi ako noon, talagang, grabe, pag uminom ako, talagang lunod talaga sa inom. At napakaraming nagagawang kasalanan. Mambabato ng bus, maninira ng bahay, hahalik ng babae. May pinasok pa nga ako, lasing na lasing ako, inalikan ko yung kapitbahay namin eh. Namatay yun eh. Hindi siya namatay doon sa halik ko, nagkasakit siya. So yun, tandaan po natin, gusto mong makalaya doon sa mga nangyayari sa buhay natin. Alam niyo, maraming mga nangyayari sa buhay ng tao kapag ikaw ay alipin ng kasalanan. Malungkutin. Madali kang ma-discourage, madali kang madismaya, madali kang mawalan ng pag-asa. Yan yung mga alipin ng kasalanan. Pero ang Panginoon mismo ang nagsabi, kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ni Kristo. So ano ang ibig sabihin ni Christ diyan? Kapag pinaniwalaan mo ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, mangyayari ang tunay na kalayaan sa atin. Kaya isuko natin
before. Oh, never before have I felt so alive. Never before have I thought I could fly. Never before have I ever been so free. Just being with you, I now begin to see that your presence overwhelms me. Oh, because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Because of you. Ngayon po, mahingin ko po kayo ng ilang sandali na tayo po isasayaw sa ating Panginoon. Kaya po ba nating sumayaw sa ating Panginoon? Kaya po ba nating sumayaw? We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There's freedom. 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 Let everyone say, we're jumping, spinning, singing. There's freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There's freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There's freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. I can sing. I am free. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. Let the people sing. Because of you, I can. Because of you, I am free.